Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, OMG, nako, biglaan to, nakakakilabot ang sinapit, di nakaligtas, yan nakarma na, heto ang inaantay ng lahat. Yan mga kababayan, ano kaya ito? Mula po ito kay Banat Kapanig TV, yan mga kababayan, subscribe nyo na po. So nakaka-curious po yung kanyang title. O yan mga kababayan. O ngayon, sinasabi ko na sa inyo, hindi po mula sa akin yung title kasi marami pong nagre-reklamo. Well, anyway, no, ito po yung ginawa kong thumbnail mga kababayan. It is already related doon po sa video. Hala, di binalita, ito ang di inaasahan ng lahat. Si Vice President Sara na. Okay? So ito mga kababayan, simulan na po natin. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga karibin natin, bago po muli nating simulan, i-play yung video na ito. Nako, ito may bigyan lang po natin ng konting reaksyon, no? Itong mga kalaban sa politika ni Vice President Sara Duterte. Yung iba, mapapansin po natin, simula po nang nag-rally yung INC, no? Simula po nag-rally sila, yung iba stay strong, no? Like for example ni Franz Castro. Naninindigan talaga siya, no? Naninindigan talaga siya na mali, no? Or talagang may kasalanan itong si Vice President Sara Duterte. Yung iba naman, may nakita ko kanina, kaya nga i-share ko sa inyo mga kabayan. Nakita ko po kanina, ako, itong isa naman, mukhang nagpapaawa sa taong bayan kasi nga tatakbo pong senador, di ba? Ito mga kabayan, i-share po natin sa inyo, ito pong sinasabi ko, si former Senator Laila de Lima. Ito ang sabi niya, ano natin, zoom in natin, sabi niya po, no matter how massive or big in numbers that rally would turn out to be, it's still reflective, no, of the minority position for the rest of the Filipinos. Yan mga kababayan. Diba? Ano pa rin yan? Minority pa rin daw, sabi niya no? So, I don't think it would have much impact. Talaga ba? Yung iba nga natatakot na diba? Pero sa kanya wala daw impact. Talaga ba? Former Senator Laila de Lima, at pwede rin natin tawagin ex-con to diba? Kasi nakulong din to mga kabayan. Sabi pa niya dito, the survey result, nako, kaya naman pala. Diba? Kaya naman pala mga kabayan, kasi, no, parang sobrang tiwala ni Laila de Lima, mga kababayan, dito po sa mga survey result na ito. Sabi ng ating mga kababayan, yung survey na yan ay mga bayad. Magna-number one ba yung mga ganyang klaseng tao? No? Kaya nakakapagtaka. Well, anyway, ito pong sabi niya. The survey results clearly say that the most Filipinos would prefer impeaching Vice President Vice President Sara Duterte at this point. Di nga. Diba? Di nga. Talaga ba? Baka kayo lang. Ilan ba kayong naghain ng impeachment complaint? No? As against the opposition of just letting go of all these allegations against Vice President Sara Duterte. Tingnan nyo yan mga kababayan. No? Sinimulan niya dito sa... Well, nagpapaawa talaga ito no? Minority lang daw yung kumbaga, sa loob-loob nito talagang dumurugo na mga kababayan sa loob-loob ni de Lima, no? Umaasa na lang po sila sa survey. Ito, tingnan nyo, mula mismo sa sarili ng bibig, the survey result, ano ngayon? Ilang tao ba ang sinurvey nyo? 100? Does it really represent the whole country? Pwede pa natin masabi. Yung naging rally, mga kababayan, that really represent, no? Kasi, I know, marami rin po ang umattend, no, na hindi po INC. Meaning, kiisa, no?
sa kung anumang panawagan meron po yung INC, mga kabayan. Pero kung sasabihin mong survey, aasa ka sa survey, Diyos ko po. Ha? Manipulated pa. Manipulated pa po yung survey ninyo, tapos ipagmamalaki nyo. Ha? Well, anyway, yun yung tanong ko. Ilang tao ang sinurvey ninyo? Millions ba? Ha? Oh, eto, klarong-klaro na ito. Hindi, ha? Diyan sa ginawa nila, sabi nga 6 point something million. 6 point something million sa buong bansa kasi kalat-kalat din no? Doon po talagang may pinakamarami pero marami pa pong nag-peace rally throughout the country. So yun, mga kabayan, ano po masasabi nyo dito kay former Senator Laila de Lima, no? Oh, eto na, simulan na po natin ang video ito. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ito ang magandang balita na hindi pinapalabas sa mainstream media. Vice President Sara Duterte bumisita sa embahada ng United States of America upang i-congratulate sa nalalapit na inaugurasyon ng President-elect na si Donald Trump at ang pakikirap. So yun nga, mga kababayan, kaya nga po nilagay ko dito sa thumbnail natin, no? Ito ang di inaasahan ng lahat. Si Vice President Sara na. I mean, what I'm trying to point out dito po sa sinasabi kong ito, mga kababayan, dahil nga po, no? Parang si Vice President Sara Duterte na po ang presidente. Kasi po dapat presidente po ang pumupunta doon at personal na kakamayan, no? Like what former President Duterte did. No? Or like what other country's president, no? Personal po nilang makakamayan at makokongratulate si President Donald Trump. Okay? Oh, yan, mga kababayan. Ano ba ito? Sign na po ba ito? Is this a sign of change? Yan, nakakarami natin, ha? Ay, nga pala. Ay, eto, mga kababayan, i-share ko lang sa inyo, ha? Kasi may nag-comment po kanina. Sabi niya, pa-English pa ito. Hindi naman tama. Well, anyway, correct me if I'm wrong, mga kababayan, sa English ko. We are not perfect, di ba? Hindi naman tayo perfecto. Pero, naiintindihan nyo naman, di ba? Oh, yun pong importante. In communication, teka lang, mag-ano muna tayo kasi mag-lecture muna tayo ng konti lang, mga pasensya na po, kasi gusto ko lang talagang i-stress out nito, ha? In communication, mga kabayan, as long as you understand the message, no, that you receive, no, yung nire-receive mong mensahe, communication na yun dun pa lang. Like for example, kahit hindi ako magsalita, mag-sign lang ako dito, but naintindihan nyo, it is a communication. Nai-express mo pa rin yung sarili mo, di ba? Kaya doon po sa nagko-comment na pa-English ka naman. Well, anyway, isa ka lang naman. Isa lang naman siya sa nag-comment. Sa dami-dami po nang nanood, siya lang po nag-comment noon. Congratulations sa iyo na nasisita mo ako, nakikita mo yung pagkakamali ko, and thank you, no, sa'yo. Correct me if I'm wrong, mga ka-review natin. So ito, tuloy natin to, pasensya na po kayo. Kamay nito sa dating Pangulong James Carter Jr. Isa na kaya itong patunay na pwedeng totoo ang mga balitang kumakalat sa mundo ng social media na talagang inimbitahan ang mga Duterte sa inaugurasyon ni President Donald Trump. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang subscribe na po kayo, mga kabayan. Notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At yun na nga, mga kapanig, sadya talaga muling nagmamayagpag ang Agilan ng Mindanao na kahit pilit na sinisiraan at paulit-ulit na binabanatan ng kung anong-anong aligasyon sa kanya na humantong na sa paghahain ng mga impeachment cases ng mga kongresistang magkakaliwa at mga magkakaliwang grupo na di umano'y talagang pinupuntirya ang pangalawang pangulo dahil sa di umano'y paglaban at pagbuwag nito sa mga grupo ng magkakaliwa na kumakalaban sa ating
dating gobyerno. Vice President Sara Duterte nag-courtesy visit sa Embassy of the United States of America upang ipahayag ang Pero yan mga kabayan, no, sa pag-about kay Vice President Sara Duterte, there is always, parang, hindi naman always, but napupuna po natin, no, na nagkakaroon po ng media blackout, no. Kaya nga po nilagay rin natin sa thumbnail natin, yan, no. Hala, di binalita, okay? Kasi ngayon, wala pa tayong nakikitang no. Wala pa tayong nakikitang reports, no. Coming from mainstream media, na ito pala, bumisita na pala si Vice President Sara Duterte kay President Trump. Wala tayong nababalitaan ganun, no? Well, anyway, hayaan nyo na lang sila. Tumatanggap na rin siguro sila ng no? Nakakatanggap na siguro sila ng mga envelopmental, no? Media. ang kanyang pakikiramay kaugnay sa pagpanaw ng dating Pangulong Sir Earl Carter Jr. Lumagda naman ang pangalawang Pangulo sa Book of Condolence at nakipagkausap na may kabuluhan kahit maikling oras lang kay Ambassador Mary Kay L. Carson at binanggit din ito ang mahahalagang paggunita sa ika-80 anibersaryo ng Second World War. Kinikilala rin ni Ambassador Carson ang matibay na kaugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa administrasyon ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, ama ng pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte, at ipinahayag ng Ambassador ang kumpiyansa na patuloy na lalago ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa paglipat sa bagong pamumuno. Ginamit naman ang pagbisita ni VP Sara ang pagkakataon upang mapaabot ang ng taos-pusong pagbati nito kay President-elect Donald Trump para sa nalalapit nitong inaugurasyon at gayon din sa Vice President-elect ng Amerika na si J.D. Vance. Ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan na talaga di umanong hindi basta-basta madadaig ang agila ng Mindanao na kahit siraan at pagbabatuhin ng kung anong-anong mga aligasyon at pagsasampa ng mga kaso para ito'y mapatalsik bilang pangalawang Pangulo ng bansa ay hindi ito hadlang para gawin ni VP Sara ang kanyang trabaho at magsilbi sa mamamayang Pilipino. Samantala, sa meet and greet ng OFW sa Japan, January 12, taong kasalukuyan, na ginanap sa Ginza, Tokyo, Japan, sinabi ng pangalawang Pangulo na ang umaatake sa kanya ngayon ay mga kinilala niyang kaibigan. Anya, and I quote, So, ang mga tawag po dyan, mga kababayan, ay mga mangga, di ba? You know what it means, di ba? Mangga gamit. O yan, mga karibin natin, confirm. Dyan po sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa Japan, no? She confirmed na tatakbo siya bilang presidente sa 2028, no? Mga kababayan, palapakan po natin. Kasi hindi tinigilan ng ating mga kababayan hanggang sumagot, no? Ang ating Vice President. So yan, palakpakan po natin. Alam na po natin, no? mayroon na pong realization na lahat pala ng politiko ay hindi mo kaibigan. Ang kaibigan mo lang talaga ay ang taong bayan. Kasi kaibigan ko yung iba sa kanila na umaatake sa akin. Kaibigan ko yun sila from 2016, from 2019, noong mga panahon ng eleksyon. Then nagugulat ako, yung isa pa nga nag-sorry sa akin, ang papa niya, privately. Pasensya na, sana maging maayos lahat, sabi ng papa niya. End quote. Nang lumabas nga ang Sino kaya yun, mga kabayan? Sinong politiko, no? Ang may ama na nag-sorry kay Vice President Sara Duterte. Nako, baka sa susunod malaman natin yan kung sino yan. Sino ba ang mga politikong kaibigan ni Vice President Sara Duterte? Nabuhay pa ang ama, di ba? Okay, nabibitin tayo, no? balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tuloy-tuloy ang trabaho para sa bayan at sa mga Pilipino. Walang puwang sa magandang serbisyo ang ginagawang paninira ng mga masasamang tao laban sa aming future president. Huwag ka
ka basta-basta magtitiwala, BP Sara. Nararapat lang na taong bayan ang totoo sa'yo. Kung nasa politiko, iilan lang sila. Susunggaban, mabilang lang sa daliri dahil mas nanaig ang pera at posisyon sa kanila. Elected by the people as Vice President. Respect her as she was voted 2022-2028 election of President and Vice President position. Then let the people decide to vote for 2028 election, and that is the democratic type of government. Now, it's time to work working time for the good of our country. Yes, Madam BP Inday Sara, ang taong bayan ang nagluklok po sa inyo. Sa upuan nyo ngayon, ang tangi at totoong kaibigan nyo na kahit anong mangyari, hindi namin kayo iiwan. Plus, all the more, ang Diyos na makapangyarihang may akda at may final say sa lahat. Siya po ang number 1 na kakampi natin. At least now, ma'am, you will know who is your true friend. The Lord has a purpose why He put you in that position. And po, karapatan sa pamamahayag sa araw na ito. Sa karapatan naman ng bawat individual yung magpahayag kung ano man yung kanilang mga saloobin, lalong-lalo na sa nangyayari sa ating pamahalaan o kaya yung gusto nilang mangyari sa ating bansa. So sana lang ay hindi ito yung katulad na sinasabi ko na baka pagtatakip lang ito doon sa impeachment. No? Paano yun naging pantakip, mga kababayan, no? Paano naging pantakip yung INC Peace Rally doon sa impeachment? Ang layo naman po, Franz Castro. Kayo po ang nasa impeachment, no? Ang INC po ay nandito sa labas. Paano naging pantakip yung, di ba? Oh. Kasi kung tutuusin, kung talagang sinusuportahan kayo, may nag-comment ka sabi, wala namang pumipirma sa mga impeachment ninyo. Wala daw pong pumipirma kaya hindi makalusot-lusot dyan sa kamera. Kaya paano masasabing yung rally is for smoke screen, no? Dyan sa ginagawa ninyong impeachment. Hinahamon nga kayo ng taong bayan na sige, di ba? Palusutin nyo na yan para magkaalaman na, no? Kasi pag nakalusot yan, mga kabayan, ito pong naiisip ko, pag nakalusot po yung impeachment complaints nila, ang mangyayari po, ito, maybe and it is possible, no? Maulit po ang rallying ito, but not for peace. Para na po patalsikin yung mga inayutak na yan. Kaya kayo nagpipigil rin kayo dyan sa kamera. Kasi alam nyo na, ngayon, yung support, no, ng taong bayan dito sa gusto nyong i-impeach. Sino ngayon ang smoke screen? Kayo mismo gumagawa ng pantakip dyan sa mga impeachment ninyo para hindi siguro matuloy, di ba? Well, anyway, mga karibin natin, balikan po natin kanina yung mga nangyari, no? Pumunta si Vice President sa US to congratulate President Trump. Tapos dito rin sa Japan, no? Ang naisip ko lang, ano ba ito? Mga senyalis na ba ito? Mga sign na ba ito? Na anytime soon, di ba? Baka palit na tayo ng presidente, di ba? For example lang, hindi rin naman natin alam kung anong pwedeng mangyari, depende po yun sa gagawin nila, di ba? Baka pag in-impeach talaga, umakyat talaga yung impeachment nila sa taas, sa Senado, baka mangyari ulit itong di ba? Itong peace rally. Kaya nga sabi ko, maybe it's not for peace at this time, di ba? Patalsikin na lang siguro sila. Well, anyway, mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion at reaksyon. Yan, mga kababayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at bago pa lang sa ating munting channel, pasubscribe naman po at palike ng video ito. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.